good morning, good morning. Live pa rin po tayong napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Ngayon po ay araw ng Lunes. Start your day right. Huwag tayong makalimot, una sa lahat, magtagubilin sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya sa ating mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama naman natin ang ilan sa atin po mga kapatid dyan sa MCGI Vinsons Camarines Norte Chapter para tayo po ay sama-sama na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa lugar po na yan. At naroon po si Brother Brian Baldaraje. Brother Brian, good morning sa inyo dyan sa Vinsons Camarines Norte. Rise and shine! Good morning Kuya at good morning po sa ating mga taga-subaybay. Rise and shine po at salamat sa Diyos Kuya sa mabuting pagkakataon po na ito na tayo ay muli na makaganap po ng ating mga tungkulin, una sa Diyos at ganun din po sa ating mga kapwa-tao. Andito po tayo ngayon Kuya sa Juanita Balon Elementary School sa bayan po ng Vinsons, Camarines Norte. Kasama po ang ating mga kapatid sa MCGI Camarines Norte Chapter. Mamaya po Kuya, sa tulong po ng Diyos ay bibigyan nating tugon ang munting hiling po ng ating mga guro at mga estudyante dito po sa paaralang ito. Salamat po sa Diyos Kuya dahil alam natin na nagiging maliit na kasangkapan po ang mga kapatid sa MCGI upang tugunan ang maliliit na kahilingan po ng ating mga kababayang nangangailangan at mga hirap sa buhay. Muli po Kuya, salamat po sa Diyos. Back to you po Kuya. Maraming salamat Brother Brian at sa inyo po lahat mga kapatid na nariyan ngayon. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa. Pagpalain po kayo ng Panginoon at dalangin po namin palagi ang lahat ng mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo at alamin natin mamaya sino po sa ating mga kapwa-tao ang ating sasaklolohan dyan sa Vinsons, Camarines Norte. At ngayong umaga, bago tayo magpatuloy, dun po sa mga magluluto at gusto ninyo ng healthier version ng chicharon, ito po ang chicharon gawa sa kangkong. Paano ba natin lutuin? Narito sa ating Cook It Right. Maayong buntag Kuya, Rise and Shine mga kasambahay. Kakaibang recipe na naman ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Yes. Bakit kakaiba, Angkol? Kasi ibang chicharon ang lulutuin natin ngayon. Interesting yan ah. Ano ba yan, Angkol? Ito ay ang chicharong kangkong. Masarap yung pang-appetizer ah. Kaya nga ito yung laging kinakain ng kakilala kong Chinese. Meron ka kakilalang Chinese? Meron. Si Ikang. Ikang? Ikang Kong. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! At para sa ating wet coating, kailangan lang natin ng itlog, harina, cornstarch at garlic powder. At huwag kalimutan ang asin at pepper and the ice-cold water. Para saan ba tong ice cold water? Pampakrispy sa ating chicharon kangkong. Mix it well, that's the secret. Alam na nila kasi sinabi mo. Hindi na secret. At ayan, ready na ang ating wet coating. So kapag may wet, merong Dry. Kaya mag-dry coating na tayo mga kasambahay. kailangan na natin yung dalawang ingredients, yung harina at yung powder seasoning mix. Ikot-ikotin lang. Then, set aside. Ayan, pwede na tayo magluto mga kasambahay. Kuha lang tayo ng isang kangkong at i-dip natin sa dry coating and then sa wet coating. Huwag kalimutang hugasan para mabasa ang kangkong para dumikit ang dry coating natin. Papansin mo pag okay na siya kasi hindi na siya malambot. Yes. Tignan mo. Chicharon na chicharon. Pag naging brown na siya o yung kulay niya naging golden brown, ay pwede na nating tanggalin.
Ayan, luto na yung ating chicharong kangkong. Crispy. Lalo pang sasarap to pag may sauce. Tara, gawa tayo. Sige. Unahin natin ang mayonnaise, plain yogurt, calamansi juice, sesame oil, white sugar, garlic powder, and the salt and pepper. At ayan, nakagawa na nga tayo ng sauce. Mayroon kangkong na nga tayo at mayroon pa tayong sauce. Yes, at alam mo ba, Uncle, na ang kangkong ay rich in vitamin C, A, at iron. San ka pa? E di sa kangkong. Tara, kain tayo. Yes. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Crispy. Sa atin pong wonders of creation, alam ba ninyo na malaki ang ginagampanan ng mga bundok para po maprotektahan tayo laban sa mga kalamidad kagaya ng bagyo? Paano itong nangyayari? Panoorin natin sa atin pong wonders of creation. Alam niyo ba na maliban sa ang mga bundok ay sagana sa likas na yaman, ang mga ito rin ay nagsisilbing proteksyon sa atin laban sa mga bagyo at baha. Ang mga bundok ay nakakatulong sa pagpigil sa mabilis na pag-agos ng tubig mula sa ulan na maaaring magdulot ng baha. Ang mga ito ang nagbibigay ng natural na gabay para sa daloy ng tubig sa mga ilog at sapa. Ang mga bundok rin ay nag-aampon ng malalaking kagubatan na tumutulong sa pag-absorb ng tubig at pagpapalakas ng lupa sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa mga kakahuyan at kagubatan na ililigtas ng mga bundok ang mga kapatagan at komunidad sa ibaba mula sa pinsala ng pagbaha. Ang mga bundok ay may mahalagang biodiversity at ekosistema na may sari-saring uri ng halaman at hayop na sumusupil sa pag-agos ng tubig at nagbibigay ng tahanan sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Sa kabuuan, mahalaga ang papel ng mga bundok, hindi lamang bilang proteksyon sa bagyo at baha, kundi pati na rin sa kabuuang ecological balance at kapakanan ng mga komunidad na nasa paligid nila. Kapag ang atin pong mga kalamnan o yung ating mga muscles ay hindi nagagamit sa matagal na panahon, maaari ito na mauwi sa tinatawag po na muscle atrophy. Ano ba yan? Ano bang sakit yan? At paano ba itong mapapagaling? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Malnutrition, pagtanda, genetics o ang mga namamanang kondisyon, kakulangan sa pisikal na aktibidad at ilang medical condition ay ilan lamang sa mga sanhi ng pagliit ng mga kalamnan o muscle atrophy. Pero ano nga ba ang muscle atrophy? Ang muscle atrophy ay ang pagliit o pagnipis ng mga kalamnan. Kapag may muscle atrophy, magmumukhang mas maliit kaysa sa normal ang muscle. May dalawang uri ng muscle atrophy. Ang physiologic atrophy na dulot ng hindi paggalaw ng muscles at ang neurogenic atrophy na dulot ng injury o sakit na nakakaapekto sa nerves na konektado sa muscles. Bukod sa kapansin-pansin na pagliit ng muscle, ilan pa sa sintomas ng muscle atrophy ay ang paghina ng isang braso o binti, pamamanhid o pangangati sa mga braso at binti, hirap sa paglakad o pagbalanse, hirap sa paglunok o pagsasalita, panghihina ng bahagi ng mukha, at unti-unting pagkawala ng memorya. Ilan sa maaaring maramdaman kapag nagsisimula ang muscle atrophy ay ang kung sa limbs, maaaring makaramdam ng pamamanhid, pangangati o panghihina sa mga braso at binti.
Kung sa mukha at lalamunan naman ay maaaring magsimulang maramdaman ang panghihina ng muscle sa mukha at makakaranas ng kahirapan sa pagsasalita o paglunok. Ilan pa sa mga sanhi ng muscular atrophy ay ang pagiging sedentary o kulang sa exercise, pag-upo buong araw dahil sa trabaho, paghiga ng matagal o kung kailangan ng bed rest, pagkakaroon ng genetic disorder tulad ng muscular dystrophy o Charcot-Marie-Tooth disease, hindi makagalaw na limbs dahil sa stroke o iba pang kondisyon tulad ng dermatomyositis, age-related atrophy o dahil sa pagtanda. Depende sa uri ng muscle atrophy ang treatment. Kung physiological atrophy, maaari pa itong mag-improve sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at maayos na nutrisyon. Kapag neurogenic naman, makatutulong ang physical therapy at kung kinakailangan ay maaaring operahan ang apektadong muscle. Para sa iba pang nais malaman tungkol sa muscle atrophy, maaaring magtanong sa pinakamalapit na doktor o healthcare professional sa inyong lugar. Now you know! Ayon po sa Pag-asa, nasa 2 bagyo pa ang inaasahan natin ngayong buwan ng Setyembre. Narito po ang mga tips naman kung paano tayong dapat na maghanda sa bagyo. Sa atin pong You Can Do It. Months na! Madalas na namang bibisitahin ng malalakas at naglalandfall na bagyo ang ating bansa. Kaya dapat laging handa bago pa man dumating ang mga bagyo at malalakas na pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at iba pa. Ika nga sa kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Tip number 1. Suriin ang mga parte ng bahay, lalo na ang bubong, kisame, pinto at bintana. Kung may sirang bahagi, kailangan itong ayusin agad. Kung may nakaambang pagbaha, iakyat ang mga gamit sa mas mataas na lugar. I-off din ang main switch at circuit breaker upang maiwasan ng disgrasya at pagkasira ng mga ito. Tip number 2. Maghanda ng emergency go bag na tatagal hanggang 3 araw. Ito ay naglalaman ng mga sumusunod. Malinis na tubig para maiwasan ng diarrhea, dehydration at iba pang mga sakit. Pagkaing hindi madaling mapanis, gaya ng easy-to-open goods at biscuits. Siguraduhin lamang na hindi pa expired ang mga ito. Vitamins at gamot para sa lagnat, ubo, sipon at diarrhea. Thermometer, alcohol, band-aids, antiseptics, bandages at tweezer. Ilagay din ang mga hygiene item tulad ng antibacterial soap, toothbrush at toothpaste, mga ekstrang damit, mosquito repellent, menstrual pads, diapers at wet wipes para sa mga baby. Maghanda rin ng emergency tools gaya ng flashlight, power bank, whistle, kandila at posporo, kapote, tali, portable radio, umot, listahan ng emergency hotlines ng barangay o local government units, at laruan o comfort objects para naman sa mga bata. Ilagay naman sa isang sealable plastic bag para hindi madaling mabasa ang emergency money, ATM card, o passbook, government-issued IDs, ID na may blood type at emergency contact information, family pictures, at mga importanteng dokumento kagaya ng birth at marriage certificate, property at insurance documents, medical records, at iba pa. Kailangang ilagay sa isang matibay na bag at ipwesto sa lugar na madaling makuha ang nasabing emergency go bag. Tip number 3. Ugaliin na maging updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa paparating na kalamidad. Pero ang laging paalala ng mga otoridad, mag-iingat sa fake news. I-follow ang official Facebook accounts ng pamahalaan, kabilang na ang Pag-asa, FIVOX, NDRRMC, Office of Civil Defense, at DOH. Maaari ring i-follow ang official channels ng UNTV News and Rescue. Tip number 4. Gumawa ng household emergency plan at magsagawa ng pagsasanay. Magtakda ng ligtas, pamilyar at accessible na meeting place kung sakaling magkakahiwalay bago, habang o pagkatapos ng kalamidad. Sumali sa mga disaster preparedness training at seminar upang magkaroon ng kasanayan at kahandaan sa mga panahon ng sakuna. Tip number 5. Higit sa lahat, palaging manalangin
dahil ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid, at naliligtas. You can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid sa dako ng Vincent's, Camarines Norte at alamin sino sa ating mga kababayan ang sama-sama nating sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. At naroon si Brother Brian Baldarahe. Brother Brian, rise and shine! Good morning Kuya at rise and shine pong muli sa ating mga taga-subaybay. Kasama po natin ngayong umaga Kuya ang mga teachers po sa Juanita Balon Elementary School dito po sa bayan ng Vincent's, Camarines Norte. At upang malaman po Kuya ang kanilang mga kalagayan, ganun din po ang hiling ng kanilang paaralan, narito po at ating panoorin. Ako po si Ginoong Antonio Nala, ang school head ng Juanita Balon Elementary School. Kami po ay may 212 mag-aaral sa paaralang ito. Karamihan po ng guro dito ay dito rin umuwi sa Kalangkawan Sur. Sila pong lahat ay siyam, kasama ako, 10 po kami lahat. Ang imuwi po ng paaralan ay 395,000 at ang nauwi sa electricity ay mahigit 5,000 per month, so mahigit itong 60,000. Kaya po naisipan namin bumili ng mga solar lights. Ang problema, ito po ay maagang nasira kaya wala na rin po ngayon. Po may mga programs at hindi po natatapos ng madali. Kunwari inabot po kami ng gabi. Madilim po talaga dito. Kulang po yung aming mga electric lights. Kung meron man po kami electric lights ay kulang, hindi yung buong school naliliwanagan. Hirap pa din kami. Kumbaga parang kulang pa rin yung liwanag ng classroom na meron kami kasi minsan sa isang classroom meron lang apat na LED lang. So, kung madilim naman ang paligid, maliwanag nga yung loob, madilim yung paligid, kumbaga parang dim pa rin siya. So, hirap yung mga bata, lalo na kung may kokopyahin, o may mga activities na kailangan gawin. Dati po ang paaralan ay nagkakaroon ng nakawan kasi po madilim dito dati. Meron pong isang ilaw dito na ginagamit para nga po makatipid. Bago po ako dumating sa paaralang ito, may mga nakawan. Kaya po naisip namin na maglagay ng mga solar lights. Ang problema nga po, nasira na ang mga solar lights. Kuya, sa tulong at awa po ng Panginoon ay naipagkaloob na po natin ang hiling ng mga guro sa paaralan pong ito. Kuya, sa pagtutulungan po ng ating mga kapatid dito sa Camarines Norte, naitayo po natin ang 4 na solar street lamps sa madidilim na lugar dito po sa Juanita Balon Elementary School. At nakita po natin, Kuya, ang mabilis na pagtugon po ng mga kapatid dito po sa dakong ito. Kaya naman po sa pamamagitan ng pagbabayanihan at pagtutulungan po ay mabilis nating naitayo at naipagkaloob na po natin agad para magamit ang mga solar street lamps po na ito dito po sa eskwelahan na ito, Kuya. At ngayong umaga, Kuya, kasama po natin upang makapanayam ang school principal ng Juanita Balon Elementary School na si Mr. Antonio Nala. Good morning, sir. Good morning din po. Opo, sir, gaano po makakatulong sa ating paaralan ito pong mga solar street lamps na atin pong itinayo dito po sa inyong school? Salamat po sa MCGI dahil nailawan na po yung madidilim na parte ng paaralang ito at kasama rin pong natulungan ng 4 na solar street lights na kapag araw na madilim ang panahon, ito pong mga solar lights na ito ay nagbibigay liwanag sa loob ng covered court upang ang mga bata ay
hindi madapa o madulas sa loob ng covered court. Pangalawa, ito po ay malaking kabawasan sa budget ng MOOE. Ibig sabihin, kapag may solar lights, hindi na gaanong makukuha ang budget sa MOOE para ipambayad sa paggamit ng kuryente. Kaya po, salamat sa MCGI. Salamat po ng marami. Yan po, salamat po sa Diyos at sana po magamit po ng matagal ng ating mga estudyante at ng mga guro ito pong mga solar street lamps na ipinagkaloob po ng MCGI sa inyo pong paaralan, sir. At kuya, salamat po sa Diyos, naway maging kasangkapan pa ang ating mga kapatid sa patuloy na pag-abot sa ating mga kababayang nangangailangan. Hindi lamang po dito sa Camarines Norte, syempre po sa iba't ibang mga lugar po na naaabot po ng mga programang ito. Kuya, bago po kami tuluyang magtapos po, ay nais pong bumati ng ating mga kapatid mula po dito sa Camarines Norte Chapter. 1, 2, 3. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makabahagi sa programang ito. We are proud MCGI. MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory. Yay! Back to you po, kuya. Maraming salamat, Brother Brian, at sa lahat po ng ating mga kapatid. Minsan pa, salamat po sa inyong patuloy na partisipasyon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At sa atin pong segment dito sa Good Morning Kuya, na laban lang, tunghayan natin ang kwento ng isang haligi ng tahanan na tumayo rin bilang ilaw ng tahanan sa panahon na may malubhang sakit ang kanyang asawa. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Teo Salvador, 38 years old, nakatira sa Imus City, Cavite. Simple lang yung aming pamilya. Awa ng Diyos, kaming dalawa mag-asawa, may trabaho kami. Sa IT industry kami parehas. Tapos nag-aaral yung aming anak sa isang eskwelahan dito sa Cavite. At masaya naman kaming nagpapatuloy. Kahit papano ay healthy naman sa aming pamumuhay. Nung nagtatrabaho na si Mrs., may mga napansin kami na nagsisimula siya magka-tremors. Nagpatingin naman siya, ilang doktor na rin yung tiningnan, wala naman makita. Kumbaga normal daw. Hanggang sa halos isang taon na may pandemic na, 2021, doon na lumala yung sa sakit niya. Hindi na rin siya nakakakilos at nagkakaroon na rin siya ng mga panic attack. Nahihirapan siyang huminga, kaya nagkaroon na rin sa punto na naiisip niya na baka mawala na siya ng silbi dahil nahihirapan na rin siyang kumilos. Kaya ayun na, tuloy-tuloy na yun na hindi na rin siya talaga nakakakilos ng maayos. Ayun, paano nang gagawin namin? Saan din nakukuha ng panggamot? Tsaka yung paano ko siya alagaan dahil may trabaho din ako. Online classes yung bata, kami rin nasa bahay nagtatrabaho. Kami naman ng anak ko dahil parehas na kaming sa bahay lang, ginawa ko yung ginagamit niya para sa online class, inilagay ko dun sa tabi kung saan ako nagtatrabaho. So magsisimula ako sa umaga, magtatrabaho ako, tapos siya rin, dahil pang umaga siya, katabi ko na siya habang nagkaklase. Kaya habang nagtatrabaho ko, nadidinig ko naman yung tinuturo sa kanya, yung kailangan niya, nagagabayan ko siya doon sa pag-aaral niya. Tapos kapag kailangan uminom ng gamot ni Alci, piniprepare ko na. Tapos papainom ko na lang. Naka-alarm na yung mga oras. Mahirap kasi wala kang tulog una sa lahat. Dahil maaga kang gigising, ipiprepare mo yung gamot, ipiprepare mo yung sa eskwela ng anak mo, ipiprepare mo yung sarili mo dahil magtatrabaho ka. So sinet ko yung oras ko sa trabaho, 7 to 4 lang. Kung minsan on call ako, tatawagan ako sa gabi o kaya weekends. Pero meron pa rin, pagkatapos ko ng 4, pahinga lang ako sandali. Turuan ko lang sandali sa eskwela para sa mga homework. Pagdating ng alas 6, na, online job na ulit yun.
may pagod talaga. So kung sa physical mo, talaga nakakaramdam ka ng pagod. Tapos syempre, emotional din. Minsan may halo-halo na pati sa mental mo. Kaya lang pag nakikita mo yung asawa mo, yung anak mo na parehas gustong magpatuloy sa buhay nila, ikaw din, hindi ka talaga titigil. Kaya kahit mahirap, tuloy-tuloy lang. Kasi yung asawa mo, kahit na may sakit, nagpipilit din namang gumaling. Inspirasyon din na magpatuloy. Kaya hindi ka nagpapakita na pagod ka, hindi mo pinakikita na nahihirapan ka. Kasi baka sa pag nakita nila na nahihirapan ka, baka sila rin hindi na rin magpatuloy sa gusto nilang mangyari sa buhay nila. Siyempre, unang dinadalangin ko, bigyan ako ng lakas. Kasi kung ako yung makita nilang mahina o nangihina, baka mawalan din sila ng motivation magpatuloy din. Tapos siyempre, dinadamay ko na sana gumaling kung anong kalooban ng Diyos, kung hanggang kailan. Kung magtagal, okay lang. Basta yung sarili ko maayos, dahil yun ang lagi kong nasa isip. Kung hindi magiging maayos yung sarili ko, lalo na sila, hindi sila makakakilos ng maayos o ng tama pag ako mismo yung nawala sa kanila. So ngayon, dahil nga nung nabigyan ng gamot, nagtuloy-tuloy yung mga gamutan, awa ng Diyos, mas maayos na at naka-recover na rin ang asawa ko at nakabalik na rin siya sa pagtatrabaho full-time. Ngayon, online na yung trabaho niya, work from home, nasa bahay lang siya. Tapos yung anak namin, nagagabayan na rin namin. Magkasama na ulit kami nagtuturo at aalaga sa anak namin. At namamahala na rin sa buong bahay namin. Nakabalik na rin kami sa sarili naming bahay. Una, na-realize ko, wala kang ibang aasahan kundi ang awa ng Diyos. Kasi yung panahon na yon, hindi mo alam kung anong gamot ang kailangan eh. Kasi nga, sa mga check-up, laging normal, laging walang problema. Tapos biglang ganun, biglang bagsak ang katawan. Wala ka ibang madadaingan. May makakatakbo ka sa kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala mo. Pero sa huli, sa Diyos ka pa rin aasa. Ayun, nakita namin ang pagliligtas sa pagpapagaling ng Diyos talaga. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue, kung ano ba ang kanilang pananaw. Ano sa tingin mo ang paraan para umasenso sa buhay? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at atin naman pong tunghayan din ang perspektibo mula sa banal na kasulatan. Magsikap, magtrabaho. Kasi kung di naman tayo nagtatrabaho, paano tayo kakain? O, di ba? Sikap at tiyaga. Tsaka may kumpiyansa ka sa sarili mo. So, ayan na. Tapos, parang may inspiration ka sa pagtitinda mo, sa pagninegosyo mo. Para pagdating ng panahon, meron kang aanihin. Kasi pag nagtinda ka, nagnegosyo ka na, wala kang, yung parang wala kang pangarap, wala rin, restless din, di ba? Parang nag-aaral ka. Aaral ako kasi gusto kong marating ko yung mga pangarap ko. Para pagdating ng panahon, hindi ako mabisita, di ba? Correct? Pag hindi ka magsikap, alam mo, Ben, unang-una, wala kang mararating sa buhay pag hindi ka magsikap. Parang ganito ka lang, sanandi. Paano yun? Pag hindi ka magsikap,
Kahit anong paraan, basta magsikap talaga. Sabayan mo ng tiyaga. Yung po unang-una tiyaga. Kasi doon tayo mabubuhay sa kaunti muna. Huwag ka muna mangarap na mataas. Sa baba ka muna, unti-unti yun matutupad mo. Diba? Kasi nagtsatsaga ako eh. Diba? Sumikap, magsipag. Di, wala tayong gagastos wala tayong mabiling mga pagkain. Ang pananaw ko parang ikaw na nasisika, umasenso sa buhay. Masunod mo yung gusto mong, kung saan ka gusto mong makapunta, o makakain sa masasarap na Siyempre, siyempre magtrabaho ka, kailangan mo yun para umasenso ka Pwede kang magtinda. Nakuha ano-anong pwede mo frasa. Gaya ngayon, uso social media, mag-online para kumita ng pera, umasensya. Ayun pala kasi para maging success ka sa sarili mo, matulungan mo na. Nag-iisip po siyempre kung paraan sa sarili mo. Makatulong ka para sa sarili mo. Para ka ng bata pa ngayon, kahit hindi ka na humingi ng tulong para sa mga magulang mo dyan. Mag-ano ka na lang, dumiskarte ka para sa sarili mo. Hindi magsipag, magtiyaga, ganun lang. Magtiwala sa kakayanan mo para makamit mo yung gusto mo makamtan. Pagtitipid, ganun. Pagtitipid talaga kasi doon talaga. Kasi kahit anong laki naman kinikita mo, kung di ka marunong magtipid, wala din. Kung maluho ka masyado, lalo na ngayon. Sa pagtitipid talaga. Kasi naranasan, nagawa ko na minsan yan Oo, talagang kahit nasaan ka, kahit na nandito ka lang sa Pilipinas, marunong ka humawak ng pera mo, talagang makakaipon ka. Oo, nasa paghahawak mo. Marami namang may hirap ang negosyo. Magnegosyo ka, di baling maliit ba sa sarili mo? Basta ikaw mag-manage, ganun. Ayun, ganun lang. Huwag mong ipagkatiwala muna sa iba kasi nakikita ko sa naobserbahan ko kasi dito, kahit na anong laki ng negosyo, pag hindi natututukan, nalulugi din. Ang nakikita ko doon, kahit na manid lang, basta focus sa'yo, ikaw magmamanage, talaga mapapalago. Ang asenso, ayon sa psychology, ay nangangailangan ng tamang mindset at positive outlook. Hindi lamang nasusukat sa yaman ng pag-asenso, kundi maging sa kakayahang lumago bilang tao at matutunan ng bagong mga bagay. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano nga ba ang paraan para umasenso sa buhay? Ito ang isang sikreto, Sislo, ng pag-asenso. Unang Korinto 3:18. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Ito mo, halimbawa, palagay mo, marunong ka na. Ang dapat mo pang isipin mangmang ka pa at lalo ka pang dudulong. Pero pag ang isip mo, marunong ka na, hindi ka na dudulong Kasi marunong ka na, ayaw ka nang tumanggap ng turo, hindi ka na nakikinig sa iba, ikaw na lang ang pinakamarunong, ikaw ang tama lagi, ikaw ang tanging nakakaalam, ikaw ang alam mo lahat. Hindi ka natatanggap ng turo nun Hindi ka nga makikinig sa suggestion ng iba dahil paniwala mo, ikaw ang pinakamarunong sa lahat di ba? Pero samantalang naniniwala kang mangmang ka pa, welcome ka, open-minded ka sa mga suggestion, sa mga turo, lalo kang dudulong. Sa atin pong patuloy na layuning makahikayat na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa at tayo po ay magsamantala sa bawat pagkakataon na mayroon tayo na tayo ay makatulong, makasaklolo sa mga nangangailangan. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa.
Sa it's nice. Makatulong po tayo gamay. Lipay na nung ko, kaya nakatabang ko sa mga kababayan na to. Bumaba lang siguro sugar ko. Ah? Bumaba lang siguro ang aking sugar. Diabetic kasi. Diabetic? Po. Tubig, inom tubig. Baka mayroon kayong yung matatamis para sa sugar. Di, tabangan din ako siya kay Loy po kaya, tiguang na bara niya. Siguro ang balog maunsa ba? Maunsa siya diha. Ay, advice ko lang kung meron kayong makitang kahit ano, bata, tigulang, kailangan ng tulong, tulungan natin. Kung meron tayo, wala. Basta meron konti, bigay. Bahala kung walang kapalit. Panginoon ang bahala sa atin. Parang natumba po kasi si tatay kanina and pag nahihilo po, so naisipan namin po na bilhan siya ng tubig and sabi niya kasi hindi pa siya na kumakain ng pananghalian, so bilhan namin ng biscuits po. Magaan sa kalooban, tsaka masarap kasi yung tumulong ka sa ibang tao. Salamat sa Diyos. Nahilo ako na. Nahilo ako. Meron kang candy na. Yung matamis. Number 9. Bumaba siguro ako. Aking sugar. Diabetic kasi ako. Diabetes ka? Ikaw sa nalip, mahuwi tayo. Ang sa isip na ko, ma'am. Makatabang lang ko sa iya, ma'am. Naluloy po ko ba, kaya natumba, may action mo siya tumba. Ma'am, kung itabangan ako siya, ma'am. Gaan po, ma'am. Nakatabang, ma'am, sa tiguang po, ma'am. Basta kung wala yung balag may kapalit, ma'am. Tante, nakatabang po mi, ma'am. Nagkaon kag paniud ko? High blood ka dili. Ay, nabitik. Okay. Bumaba sa sugar. O, pwede naman ni dara tayo. Kana. Salamat. Oo. Naawa po, tsaka nagpapalit din kasi parang kailangan ng tulong ni tatay. Eh siya, mag-isa lang siya. Okay lang po kahit walang kapalit. Wala. Okay lang po. Importante po na tabangan si tatay. Napakahalaga kasi hindi mo malalaman yung mga panahon na
pag ikaw ang nasa point na kailangan mo din ng tulong, may mga tao na tutulong din sa'yo. Sa ako lang mamurag, wala man siguro kay in return nga imuhang kanang i-expect as long as nakatabang ka sa tao. Maura na siya. Tutulong ka ng tao, dili ka magtanaw ka ng in return as long as nanginahanglan siya tabang. Pag libre ka, pag okay ang imuhang kaugalingon nga makatabang ka, tabangan mo. Tayo po ay makikumusta sa ating ginagawang medical mission. Kasama po ang ating Mobile Dental and Optical Clinic Unit number 4 dyan sa lokal ng Doña Orani, Pulangco Street, Barangay Doña Orani, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kaninang alas 5 ng umaga at ito'y tatagal hanggang alas 9 ng umaga. Makibalita tayo sa sitwasyon doon mula kay Brother Melvin Arbo. Brother Melvin, good morning sa inyo dyan sa Bataan. Rise and shine. Yes, rise and shine, Kuya Daniel. At good morning po sa ating mga kasangbahay all over the world. Thank God it's Monday po muli, Kuya Daniel. At muli pong bukas ang ating MCGI Clinic dito po sa Barangay Doña Orani, Bataan. At mula pa po kaninang as early as 5 o'clock o bago mag-alas 5 kanina, Kuya, ay marami na po ang mga nakapila kanina para mag-avail ng mga free services dito po sa ating MCGI Clinic sa umaga pong ito. Open po ang ating registration. Tama yung sinabi niyo po kanina, Kuya, 5 a.m. hanggang 9 a.m. ng umaga po. At lahat na nakapagpa-register sa umaga pong ito ay tatapusin po yan ng mapagserbisyuhan, mapaglingkuran ng ating mga MCGI doctors na nandito po ngayon sa ating MCGI Clinic. At ito po ay welcome sa lahat. Wala po tayo pinipili na kahit sino pa man, bata, matanda, ano man ang kanilang religious affiliation o political affiliation, sila pong lahat ay welcome dito po sa ating MCGI Clinic para magpatingin, magpakonsulta at mag-avail ng mga services po na ipinagkakaloob po natin sa ating mga kababayan. Magsadya lamang po sila dito sa Pulangco Street, Barangay Doña Orani, Bataan. At meron po tayo ngayong libreng bunot at libreng linis po ng ngipin sa umaga pong ito. At syempre po, nandyan po rin ang ating MCGI Dental and Optical Clinic. Kasama natin sila dito ngayon para magsagawa po ng libreng bunot at libre pong check-up sa mata at libreng salaming pangbasa. Yan. At meron din po tayong mga medical doctors po para magbigay naman ng libreng medical consultation. Adult po yan sa Kapedia. At siyempre, pati na rin po yung ating libreng MCGI Pharmacy din. Yung mga gamot na inireseta po sa kanila, pwede po nilang i-avail na po ng libre dito po sa ating MCGI Pharmacy. At siyempre meron po rin po tayong libreng agahan din na ipinagkaloob sa ating mga maagang pasyenteng dumating. Meron tayong lugaw with egg. At meron din po tayo nakaantabay pa mamaya na free lunch para sa mga aabutin pa ng tanghalian. Mamaya hatid naman po yan ng ating mga kapatid sa MCGI na naghandang may pag-ibig ng pagkain ipinaglingkod po natin, ipaglilingkod sa ating mga kababayan na mag-avail po ng mga free services po dito sa ating MCGI Clinic. Nandiyan din po ang ating mga MCGI lawyers, nakaantabay po sila para po naman sa legal consultation na ipinagkakaloob po nila ng libre para po sa mga magpapakonsulta naman ng kanilang mga suliraning legal. Ayan. At
Ang proseso po, kuya, dito po sa ating MCGI Clinic, siyempre, it all starts with the registration process. Lahat po ng mga mag-avail, pagpapatala po sila, at sila po ay itatala po kung sila po ay mag-avail ng dental o medical o kaya ay optical naman. Yan. At after po ng registration process na yan, kuya, ay pupunta po sila dito po sa ating vital signs area para po sila ay kuhanan ng BP, kuhanan ng temperature, kuhanan naman ng oxygen level. At after po niyan, sila po ay pupunta na po dito sa ating waiting area. Meron po mga respective waiting areas po ang bawat services na kanilang i-avail. Gaya po dito sa ating optical, nandito na po sa may tapat po niya ang mga pasyente po na mag-avail ng libreng check-up sa mata at libreng salaming pagbasa. Dito naman sa area po na ito, nandito na po yung ating medical waiting area. At doon sa may banda po roon, sa may bandang labas, doon naman po nakapila yung ating mga magpapabunot at magpapalinis ng kanilang mga ngipin. Yan, talagang complete na complete po ang package dito po sa ating MCGI Clinic ng paglilingkod, medikal at legal at libreng pagkain para po sa ating mga pasyente. Ito po ay, siyempre, ginagawa po natin ito dahil unang-una ay alam natin na yung paggawa ng mabuti sa lahat ay isang obligasyon ng bawat isa po sa atin. At nagpapasalamat tayo palagi sa Panginoon na kung tayo may merong ganitong pagkakataon, nagpapasalamat tayo sa Kanya dahil kung hindi naman niya tayo sasamahan sa awa at tulong niya, wala naman tayo magagawang anuman. Mula po dito, Kuya Daniel, sa Barangay Doña, Orani, Bataan, dito sa ating MCGI Clinic, balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Brother Melvin, at sa inyo lahat po dyan. At kung ano man ang higit pang maitutulong natin, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong mayroon naman kami. Kasama po ang members ng Church of God International na nagpapatuloy naman na nagsisikap na maging maliit na kasangkapang ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa inyo. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon at tuloy-tuloy po yan hanggang mamaya at maaari pa kayong makahabol para po sa registration hanggang alas 9 po ang ating cut-off. Yan po sa atin pong ginagawang medical mission. Yan po'y open para sa lahat at libre lang po yan. Wala kayong anumang aalalahanin na kailangang bayaran. At mayroon pa po kayong kaunting pangtawid ng gutom habang kayo naman po ay naghihintay na mapagsilbihan. At magpapatuloy pa rin po ang ating programang Good Morning Kuya hanggang mamaya. Samantala kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo para sa Monday o mamaya na po yan. Ngayong araw na po ito, no? Dahil mamaya, ngayon ay September 9 na pala, no? Ang bilis ng panahon. Mamaya po itong 7 o'clock Philippine Standard Time po ito. Ang opening ng ating mass indoctrination. Pag-aaral po ito ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sana ay mapaunlakan po ninyo kami. At ang ating Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya program ay inyo pong napapanood every Monday, 6 o'clock in the morning. Kung tayo may buhay, lakas at mabuting pagkakataon, makakasalo niyo po kami dito sa ating segment na Rise and Shine. Ang patuloy po natin ang mga public services sa ating serbisyong bayanihan program Monday to Friday dito po sa UNTV, alas 4 po yan ng hapon. At ang atin pong medical mission na ginagawa regularly sa atin pong MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po yan. Registration din natin ay 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning. Kasabayan po ang La Verdad Diagnostic Center na ito naman ay araw-araw po na medical mission. Diyan po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. From Monday to Thursday, 10 o'clock to 12 noon po ang ating registration at pag Friday, 5 o'clock to 9 o'clock in the morning ang atin po namang registration. Of course, every Monday, ang atin pong medical mission ay nandyan po sa lokal ng Doña, Orani, Pulangco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. Kagaya ngayong araw po na ito na nagpapatuloy pa rin at hanggang mamaya pa po ang ating registration 9 o'clock in the morning. Paalala po namin sa inyo, magdala lamang ng isang valid government-issued ID. At yan po ay para sa inyo namang mga profile para mas madali po natin kayong mapagsilbihan sa mga darating pang pagkakataon. On that note, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at umaasang magpapatuloy kayo ng panonood sa atin po mga programa. Hindi lamang dito po sa UNTV, kundi maging sa iba't ibang mga platforms na atin po namang ginagamit. At sa huli, mananatili pa rin na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.
muli po ay iiwan namin sa inyo ang isang awitin na nagpapaalaala na tayo ay nangangailangan ng pagtitiis upang magawa ang kalooban ng Diyos. Sa kanilang rendition ng awiting Maghihintay Ako, narito po ang Kabobos Couple para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. To God be the glory. Good morning. Pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwi na, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko'y ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwi na, laging maghahanda upang